Ngunit habang ang pagsigaw ay nagpatuloy, ang asul na hamog na bumabalot kay Zhongcheng ay nagsimulang lumino. Nanood ang ilaw na kumukupas, bumulong si Yuko nang may ilang pagtataka na ang banal na glow ng matandang lalaki ay mabilis na nasusunog. Habang ang huli nito ay naglaho, ang mukha ni Zhongcheng ay lumabas ng buo. Sa sandaling nakita nila siya, ang panga ni Jing Huan ay tumama sa sahig habang yumanggal siya na talaga siya nga. Kinuyam niya ang dalawang kamao, mahigpit ang panga, at sinumpa na lagi niyang alam na ang Clearheart Holy Land ay hindi maaaring bumaba ng ganun kababa. Nahuli ni na Jing Huan at Yuko ang pagbabago sa kanyang mood at nalito. Mabilis na naghahadjas ng mga tanong tungkol sa kung sino siya. Iyon ang nagpatuloy kay Jing Huan ulit, kinakaladkad ang nakaraan ng may purong galit. Umungol na ito ang lalaki na Samira sa kanyang divine sense at totoong espiritu 2 beses na, at inutusan silang lahat na sumalanta ng sabay-sabay. Walang pag-aatubili ang sumunod. Lahat sila ay sumugod kay Zhongcheng sa parehong lumang madumi na taktik. Nakalabas ang mga ngipin at ang mga battle cries ay pumupunit sa hangin. Ngunit hindi si Zhongcheng ay natigil sa kanyang lumang antas. Inikat niya ang kanyang mga balikat, nagbigay ng isang mapaglarawan ng ngalngal, at sumigaw na walang anuman sa mga sinaunang relics na iyon ang nagkakahalaga ng kanyang oras ngayon. Pagkatapos ay ikinakalat niya ang kanyang mga braso ng malawak, tinipon ang lahat ng mga lumulutang na fire points, at nagbigay sa kanila ng isang utos na lumapit. Ang mga fire points na iyon ay sumugod sa kanya ng walang pag-aatubili, bumagsak sa kanyang katawan na parang naghihintay sila para sa cue. Sa sandaling iyon, lumiwanag si Zhongcheng mula sa ulo hanggang paa, ang kanyang cultivation ay sumasabog pataas ng walang tigil. Daogang 5th level, 8th level, entering sainthood, 3rd level, 5th level, 8th level. Sa spiritual energy na nakasalansan sa loob na parang nasa isang misyon, lumiwanag si Zhongcheng sa kasiyahan. Tumawa siya ng malakas, naghahadjas ng isang linya tungkol sa kung gaano kabilis ang kanyang cultivation ay umaakyat. Makalipas ang ilang sandali, itinulak niya ng diretso sa Saint Realm na may power level na mukhang nakakatakot kahit walang spiritual vision. Ang pagkuha lang ng isang sulyap sa kanya ay maaaring Samira sa iyong gana. Ngunit ang tatlo sa ibaba, kasama si Jing Huan, ay halatang hindi pa nakakuha ng ideya. Sila ay sumisigaw pa rin ng sabay-sabay para sa kanyang kamatayan. Sa sandaling natapos ang kanilang pagkakataon, 3 teknik, bawat isa ay inukit gamit ang karakter para sa kamatayan, ay sumalanta ng magkasama at nakalok kay Zhongcheng. Sa pag-atake na humahantong patungo sa kanya, pinanatili ni Zhongcheng ang kanyang pagkakalma. Umaarte na parang nag-book siya ng front row seat para dito. Tama sa cue, hinugot niya ang kanyang espada sa isang malinis na galaw at hiniwa ng diretsyo sa lahat ng 3 atake ng walang sugat. Nanood ang nangyari, natigilan si Venerable Jing Huan na parang ang hangin ay naging solid. Nawala siya, sumisigaw kung paano ang 3-person combo ay nabura lamang ng isang kamay. Hindi si Zhongcheng ay nasa mood upang hayaan ang komento na nakabitin. Bago pa man makahinga si Jing Huan, nagpaputok si Zhongcheng sa kanya ng isang glare at isang pagsabog ng enerhiya ang palm unit mula sa kanyang mga mata. At hindi ito huminto doon. Ang enerhiya na umiikot sa paligid ni Zhongcheng ay sumiklab ng sabay-sabay, pumutok sa isang inferno na nahati sa walang katapusang mga beams ng kapangyarihan, umulan sa mga venerables sa ibaba. Ang apoy ay nagbalot ng sobrang puwersa na kahit ang mga tao mula sa Silence Holy Land na nakatayo sa malapit ay tinamaan ng presyon na sobrang bigat na yumuko sila. Ang hangin ay napuno ng pinahirapan na angle ng sunod-sunod. Si Jing Huan ay nasa gitna ng halo. Hindi nagtagal, ang mga bangkay ay nahulog sa kanilang mga tuhod ng walang kilos. Ang buong lugar ay naging malamig sa tiyan na iyon. Ang Silence Holy Land ay mukhang naabot na ang ilalim ng bato. Walang sino man ang mas natuwa sa paningin kaysa kay Zhongcheng. Gamit pa rin ang isang detection technique, sinuri niya ang battlefield at tumawa, naghahadjas ng isang linya tungkol sa kung ano ang hitsura ng Soul Realm Suppression. Na ang isang ligaw na pag-iisip at tapos na ang lahat. At sa wakas ay naiintindihan niya kung bakit laging nakangiti si Little Tiger Daoist. Sa sect na nasira, dumiretso si Zhongcheng sa collection mode.
Nakita ang isang nakamamanghang spirit vein sa ilalim ng gumuho. Mabilis na nagping ang system na ang isang 5th grade spirit vein ay maaaring makipagpalitan ng 800,000 points. Narinig iyon, halos tumalbog si Zhongcheng. Naglabas siya ng isang whoop, tinawag ang lugar na ito na isang jackpot at nagtataka na ang vein lang ay nagkakahalaga ng 800,000. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng isang malutong na tawag ng O. Bago pa man kumilos ang system, sumipa ang utak ni Zhongcheng. Natigilan siya, pagkatapos ay bumulalas ng isang pagmamadali ng hindi, sandali, huwag makipagpalitan. Ay cancel iyon. Tumalon sa isang panic, bumulong siya sa ilalim ng kanyang hininga tungkol sa pagiging sobrang malalim sa ugali ng pagririroro na halos niloko niya ang sarili niyang turf. Kailangan niyang ipaalala sa sarili na nagpaplano siyang lumipat sa Silence Holy Land. Sa host na nagpapalit ng gear, tumunog ang system ulit sa isang mission update. Reward points 1,000,000. Current points 1,970,815. Main quest, pag-isahin ang 3 realm. Mag-ari ng isang kilalang sect sa Fian Continent. Manakop ng isang sect level faction. I-unlock ang Supreme Lord level. Binasa ang mga ito, sumabog si Zhongcheng sa tawa ulit. Naghahadyos ng isang linya tungkol sa kung paano ang bagong Flying Immortal Sect Headquarters ay nakalock na. Nakita ang malaking reward numbers, ang kanyang mga mata ay kumislap, at naglabas siya ng isang tahimik na pagdiriwang sa hindi pagpapalitan sa kanila. Pagkatapos ay tumalon siya ng diretso sa pag-upgrade ng system. Hindi nagtagal, ang upgrade ay tumama sa tagumpay. Ang boses ng system ay nag-anunsyo ng System Level 7. System Experience Unknown. Current points 1,970,815. Current Skills Resurrection 3x isang araw. Random Survival Plan. Ang mga points ay maaaring gamitin upang itaas ang mga targets ng isang major realm. Isang buwan cooldown. Ang host ay maaaring mag-transform sa anumang target, 3 araw cooldown. Ang mga points ay maaaring magtaas ng talento at foundation, 1 araw cooldown. Sa sapat na points, ang host ay maaaring buhayin ang sinuman. Next level, Zhongcheng. Ang paggamit ng mga followers upang hawakan ang mga banta ay magpapataas pa ng dagdag na bonus points. Nakangiti ulit, naghagi si Zhongcheng ng isang quip tungkol sa wakas ay maaari nang mag-save ng mga tao at magpakita sa harap ng mga babae. Sa iyon sa kanyang dibdib, nag-focus siya sa susunod na system tier. Kinuskos niya ang kanyang baba, naghahadya sa paligid ng ideya kung ang Zhongcheng skill ay nangangahulugang ang pagkuha ng mga babae upang mag-flex ay magbibigay ng dagdag na mga gantimpala. Samantala, sa Clear Heart Holy Land, balisa si Lanling na naglalakad, naghihintay na bumalik si Zhongcheng. Ang kanyang ulo ay umiikot sa pag-aalala, nagtataka kung bakit siya sobrang tagal. Bakit hindi pa siya nagpapakita, at kung baka may mali na nangyari. Habang nakabalot siya sa iyon, si Mochen ay nakaupo sa malapit, casual na nagpapakain ng spirit stone sa kanyang agila na parang walang kailangang ayusin. Tama sa gitna ng lahat na nagmamadali sa sarili nilang negosyo, isang figure ang nahulog mula sa langit na parang isang missile. Ang bilis lang ay nagpa-flinch kina Lanling at Mochen at naghagis ng kanilang mga braso upang mag-brace. Sa likod ng streak na iyon ay isang maliit na tigre na lumilipad sa buong araw upang abot ang lugar. Sa sandaling lumapag ito, nagreklamo ito ng may pagkainis tungkol sa kung gaano nakakapagod ang biyahe na iyon para sa isang matandang lalaki. Nahuli ang paningin ni Little Tiger, agad na nakalimutan ni Lanling si Zhongcheng. Ngumiti siya sa figure sa harap niya, tumatawag ng may maliwanag na ngiti na sa wakas ay nagpakita na si Elder Tiger. Nakalock si Little Tiger sa kanyang kumikinang na ekspresyon at kumurap sa ganap na pagkalito, naghahadyos ng isang tapat na tanong tungkol sa kung sino siya at kung nagkita na sila. Narinig iyon, umayo si Lanling, nagbigay ng isang malinis na bow, at cool na nagpakilala sa sarili bilang si Lanling, isang mabuting kaibigan ng sect leader Zhongcheng. Pagkatapos ay bigla niyang naalala si Zhongcheng ulit, at idinagdag na umuwi lang siya sa Silence Holy Land upang mag-scout para sa impormasyon, ngunit hindi pa rin siya nagpapakita, at nagsisimula siyang mag-alala na may mali na nangyari. Sa puntong ito,
tanging si Elder Tiger lang ang may pagkakataon na iligtas siya. Mukhang nalubog si Little Tiger sa atensyon ng may mayabang na kasiyahan, kumikislap ng isang mayabang na ngiti. Nanood ang mga bagay na nangyari, nagsimulang makaramdam ng pangangati si Mo Chen sa kawalan ng pasensya. Sumulyap siya kay Lan Ling, kinuskos ang kanyang baba, at naisip na dahil mukhang nag-aalala siya tungkol kay Zhong Cheng, at ang kanyang hitsura at figure ay tumutugma sa type ni Hiling Han, marahil siya ay harem candidate na nakasulat sa buong niya. Naisip niya na ito ang tamang sandali upang magsimulang mag-cozy up. Hindi sa upang mag-aksaya ng oras, agad na pumasok si Mo Chen sa likod ni Lan Ling at nanawagan sa kanya na huwag magmakaawa sa hayop na iyon, inaangkin na bobo lang itong hayop, umaasa na ang sect leader ay mamatay upang maaari itong makalaya. Lumabas na ang galaw ay ganap na nag-backfire. Hindi ito tinanggap ng mabuti ni Lan Ling at sinaway agad, naghahadya sa kanya ng isang pagsaway, tinawag siyang isang matandang lalaki at idineklara siyang bulok sa core, inutusan siyang tigilan ang paninirang puri kay Elder Tiger. Si Mo Chen ay nakatayo doon na tigilan mula sa verbal smackdown, ang panga ay maluwag sa isang naguguluhan na Si Little Tiger, malinaw na hindi hahayaan ang sandaling iyon, tinapik at inihagis ang isang mapanukso na saksak, tinawag ang matandang creep para sa pagsubok na baluktutin ang sitwasyon upang aibuli ito. Nagpapanggap na hindi siya naririnig sa lahat. Ang temper ni Mo Chen ay umiilaw agad. Kinuyam niya ang kanyang panga at dumura ng mga sumpa sa pamamagitan ng nakakuyong ng ngipin, kahit na patuloy si Little Tiger na nakatitig sa kanya. Pinanatili ni Little Tiger ang marangal, nagpapakatarungan na tingin habang bumaling upang siguraduhin si Lan Ling na bilang guardian spirit beast ng sect, hindi ito maaaring umupo lang at baliwalain ang kaligtasan ng sect leader. Sinabi nito sa kanya na tigilan ang pag-aalala at nangako na pupunta ito upang iligtas ang sect leader Zhong Cheng. Agad na sumabog si Mo Chen na hindi siya magsisimulang mag-gravel sa isang hayop, naghahadyas ng mga akusasyon na malinaw itong sinusubukan na pukawin siya. Hindi niya maaaring mabulunan ang insulto, kaya ginawa niya ang kanyang galaw. Sa isang matalim na ubo at mas maraming pagkikistisan ng ngipin, idineklara niya sa babae na may mortal eyes na hindi makakilala ng isang totoong immortal na mas mabuti niyang tingnan ng matalim. Nang lumabas ang mga salita sa kanya, winagawi ni Mo Chen ang kanyang kamay sa hangin. Sa isang iglap, ang langit ay naging isang malalim na kulay abo. Ang mga storm clouds ay nakabalot ng kulog at kidlat na kumakalat sa itaas, nagpapadilim sa lahat sa paligid. Nakatayo sa ilalim ng nagbubulungan na bagyo, tumingin si Mo Chen ng diretso kay Lan Ling at inanunsyo na mas mabuti siyang mag-isip ng 2 beses tungkol sa kung sino talaga ang nararapat sa kanyang mga pakiusap. Ang eksenang iyon ay nag-iwan sa buong pulutong na nag-aalinlangan. Kahit si Venerable Ching Su ay nakatitig ng malawak ang mga mata, humihingal na ang aura na ito ay pag-aari ng isang high immortal. Hindi si Lan Ling ay mas kalmado, kahit na tinakpan ang kanyang bibig ng isang kamay, bumubulong sa hindi paniniwala na talaga palang immortal. Nakita ang lahat ng iyon na nakatitig na pagkamangha na nakadirekta sa kanya, sa wakas ay nakakuha si Mo Chen ng isang kaunting boost. Ang kanyang mukha ay namula pa habang nag-crack siya ng isang mapagmataas na ngiti. Ngunit bago pa man siya makababad sa loob ng higit sa 3 segundo, bigla siyang umubo ng isang buong bibig ng dugo. Malinaw, ang stunt na ito ay sobra na para sa kanya. Kahit na, pinanatili ni Mo Chen ang kanyang mayabang na titig na nakafix sa galit na tigre sa tapat niya at nagkomento na ngayon ay sa wakas ay maiintindihan na ni Little Tiger kung sino ang totoong malalim at misteryosong powerhouse sa tabi ng sect leader. Sumigaw si Little Tiger agad, sinabog siya bilang isang sprout na sumusubok na mag-udyok ng drama sa pagitan ng mga allies at inihagis ang isang hamon, hinihingi na malaman kung bakit. Kung sobrang determinado si Mo Chen na hindi siya lumalaban sa kalaban sa halip na sunugin ang kanyang sariling remnant soul, hindi ito huminto doon. Nag-power up ito sa lugar, nagsasara ng kanyang mga ngipin at sumisigaw na kung si Mo Chen ay magiging walang awa, kung gayon hindi ito magpipigil din. Idineklara nito ang intensyon nitong durugan siya ng walang pagkakamali. Ibinato nito ang isang teknik at sumingil ng diretsyo sa kanya, mukhang nagpapahiwatig na ayusin ang score para sa kabutihan. Nang sumabog ito sa ganoong uri ng kapangyarihan, ang buong pulutong ay lumipat ng panig ulit.
Ang mga disciples mula sa Clear Heart Holy Land, lahat ay kinakabahan at nagulat, nagsimulang bamulong na ang cultivation level ng tigre demonyo na ito ay nararamdaman na nasa Demon King tier, naghahadya sa paligid ng mga hula tungkol sa kung baka ito ang maalamat na three-eyed fierce tiger king mula sa Demon Realm. Narinig iyon, ang pagmamataas ni Mochen ay kumuha ng isa pang tama, at nag-apoy siya ng may mas maraming pagkabigo. Pinalakas niya ang kanyang sariling teknik at sumalanta ng diretsyo sa labanan. Kasama ang tigre, ang dalawa sa kanila ay nakalock sa isang full-on clash, walang nagpipigil, ang bawat isa ay sumusubok na lupigin ang isa.